Alright mga tol, kapapasok pala ng balita na to, no? Dinala, sabi dito ng caption, no, dito sa GMA News na video report, at sabi ay dinala sa temporary detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 168 na foreign nationals na umano'y sangkot sa operasyon ng Pogo sa Cebu City. Ito ba ay isang magandang senyales o ito ba ay paulit-ulit lamang na balita at wala pa rin napapanagot? So ikaw, anong masasabi mo diyan? Anong masasabi natin diyan? Tayo po ay timbangin natin yan dito sa video po na ito, pag-usapan natin yan. O di na natin pagtatagalin to. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin. Let's go! So yun na nga mga tol, umpisahan na po natin ito. So ayan, so sabi nga po dito ay dinala itong 168, no, 168 na foreign nationals. Ito ba yung mga Chinese? I believe ito yung mga Chinese dahil ito po yung konektado sa Pogo, pero halo-halo na po siguro yan. So i-general na lang nila, no? Generalize na lang nila yung terminolohiya na ginamit po nila. Foreign nationals, 168, napakarami po niyan. Mahigit 200, no, na mga tao, foreign nationals na sangkot, umano'y sangkot sa operasyon ng Pogo sa Cebu City. So dinala sila sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. So play po natin, no? Play natin yung report dito ni, I think si Maris Umali ba to? So hindi ko sure yung pangalan. So kayo na bahala. Diyan, panoorin natin. Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa temporary detention facility ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission, kung saan dinala na nga po at nakarating na nga po dito yung 168 na mga foreign nationals na umano'y sangkot sa operasyon ng Pogo sa Cebu City. At sila po ay dinala sakay ng C-130 plane mula Cebu, dinala sila sa Villamor Air Base at saka sila dinala sa pamamagitan ng bus papunta dito sa PAOK Detention Facility nga po. Sa ngayon ay sasailalim sila sa pagpuproseso kung saan isa-isang kukunin yung mga pangalan nila para maidagdag sa database ng immigration at ng PAOK para malaman kung tutugma rin ba sila dun sa mga wanted list na naka-blacklist dun sa China. At bukod po doon ay sasailalim din sila sa mugshot at medical. Sila po ay pinaniniwala ang sangkot sa Pogo operations na konektado rin daw sa Lucky South 99, yung Pogo operations naman sa Porac, Pampanga. So, pagkatapos po nito ay ipapaliwanag po sa kanila yung mga rules dito sa pasilidad dahil pansamantala silang madedetain dito pending yung kanila pong deportation order, habang yung mga iba naman na naaresto doon sa Cebu ay meron ng criminal case at posible rin silang maharap sa mga karagdagang pang mga kaso. So abangan nyo po ang kabuuan ng aking balita mamaya sa 24 oras. Ako po si Maris Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News. Alright mga tol, so yan po, yan ang balita ngayon dito kung saan meron na naman po na huli, no? 168, mahigit 200 na foreign nationals. Tama, nakakita ko na po, andyan Maris Umali nga, mga reporter. Sorry, hindi ko kalala kanina. Gayon pa man mga tol, ito po ay sa unang bahagi, unang banda, mapapansin po natin na ito po ay maganda bagay. Kasi may nangyayaring paglilinis, pagsasaayos. Ito ay mga illegal ba itong nakapasok? At kung sila ay sangkot sa operasyon ng Pogo, syempre natural, maganda po ito, nahuhuli po sila. Pero ang tanong ngayon dito, no,
tanongin po natin sarili natin, 'di ba? Anong gagawin, 'di ba? Deportation ba? Deportation. Kilalanin mga pangalan nila kung sila ba'y sabi nga kanina kung naka-blacklist na ba sa China o something katulad noon. Disclaimer lang ha, kung ano lang napanood natin, yun po yung binabasihan natin. So, kung ganun nga, 'di ba? Ano ba talaga? Kapanipaniwala ba talaga ang China pag sinabing dinedeport sa kanila, ito ba'y talagang napaparusahan o ano man? So, possible, no? Pwedeng parurusahan talaga at baka mas mahigpit ang sentensya sa kanila doon kasi yun po ay komunista. Mas matindi, alam po ang parusa doon sa mga krimen nila doon, no? Gayon pa man, 'di ba? Ang tanong, saan pa sila galing, 'di ba? Saan ba? Si Pogo, 'di ba? Sabi Pogo, alam natin, China, malaking pinagmulan ay China talaga. Yun ang pagkakaunawa ng marami sa atin, 'di ba? Correct me if I'm wrong, pero yun ang unawa ko diyan, 'di ba? Pag sinabing Pogo, China. Tapos itong mga nahuli sa Pogo, dadalhin sa China. So, sa akin lang, no, personally, tignan din ninyo, no? Questionable sa akin. Galing sa China, pumasok dito sa Pogo. Keso sinasabi nila blacklist yan doon, parurusahan yan pag dineport. Ano pong mangyari? Sabihin natin, hinuli nga nila, kinulong talaga doon sa China o pinarusahan. Meron pong justice na parang makikita po tayo doon. Pero paano kung dineport doon, tapos babalik lang ulit, tapos ide-deport ulit yan, tapos babalik ulit, may ganun bang pangyayari? Hindi ko alam, no? Wala tayong alam lahat yan, no? Kasi unless part ka ng gobyerno, government, doon mo makikita yung proseso dyan o ano pa man. Pero ako lang, napapaisip lang ako, napakarami po niyang pumasok na yan. Alam ko, higit pa yan sa hundreds, hindi thousands po. Diba? Yung lately, no? Mga napapabalita na napakaraming Chinese yata yun, or basta foreign nationals na nagsisipag-aral dun sa isang lugar, isang probinsya, di ba? Sino dito yung nakakaalala dun? So, para sa akin, walang pinaglayo itong ganitong mga bagay. Doon nga pumapasok po yung mga usapin na sleeper cells, mga nakaabang lang, ba? Before, di ba, may kailan lang may mga nakumpiska, mga nakuha na uniform ng CPP o Chinese, tama ba? Chinese Liberal Party, ganun ba yun? So sorry, hindi tayo maalam sa ganun. Basta sundalo ng China, uniforme. So ano ibig sabihin nun, no? Hindi to basta masasabi natin na ganun na lamang, basta sila'y basta Pogo lang o something, di ba? Pwedeng may kinalaman sa mga usapin seguridad ng bansa, kaya nakakaalarma po ito, no? At hindi lang ito ang unang pagkakataon na may daan-daan na i-deport, na didetena sa ganito pong uri ng raid or ganitong uri ng pag-aresto, lalo na sa illegal po ngayon na sinasabi nga ay itong nakapasok o pinapasok na Pogo. Sino ba kasing nagpapasok ng Pogo na yan, no? Kilala ba ninyo? Sino ba yung mga nagtatanggol sa Pogo dyan na sinasabi ay legal po yan dati, no? Tapos napag-alaman na madaming krimen na isinasagawa sa loob, maraming criminal activity, human trafficking at iba-iba pa, ba? Kayo ang nakakaalam niyan, sino-sino ang mga nakapangalan dyan at papasok dyan, sumusuporta dyan, kaibigan ng China. Okay, so ayan po ang ating kalagayang kasulukuyan ngayon. 9 minutes ago pa lang to, no? Kanina binibideo natin isa, seconds pa lang po yan na ipopost. Talagang ganyan po yan, update po yan ngayon sa usapin na Pogo. Yan po, marami po, pero para sa akin maganda pa rin po kasi hindi naman natin alam, di ba? Hopefully ay napapanagot yung mga illegal activity, mga nasasangkot sa illegal activity dito pag dineport sila. Wag lang siyang maging parang laro-laro, yun yung pangit doon. Pero tingin ko naman po, naniniwala ako na mananagot po yung mananagot talaga dyan. Kasi diba, nakita natin, alam po, meron, kailan lang yata nakita ko yung balita na meron takot na in-check yata yun, na ayaw ma-deport China kasi talagang parurusahan sila. So hindi magkakaganon yun kung tingin niya ay wala lang. So I think paparusahan din naman, pero nawa nga ay hindi mawalan ng kabuluhan itong mga pag-aresto sa mga dapat arestuhin, napanagot po sa batas. So ikaw, ano masasabi mo sa
usapin po na ito ng pagkakaroon ng temporary detention kasi pending yan, diba? Iimbestigahan pa sila yung pangalan nila and so on, then saka magkakaroon deportation. So ikaw, ano masasabi mo po sa usapin nito? Comment down below, pag-usapan po natin yan sa comment section. At syempre, lagi po natin pinapaalala, kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated kang palagi sa mga videos po natin na parating. So yun na nga, see ya sa susunod na video.